Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso. Nagbabalik ang Sabado Sikat dito pa rin mga kapamilya sa MOR 101.9 My Only Radio for Life. At syempre kasama pa rin natin if you missed the first gap of our Sabado Sikat special for today, medyo sensya na. Tanungin na lang sa mga nakapakinig kung anong pinag-usapan natin ang ating guest for this morning, the one and the only Miss Kathleen Bernardo. Kat, magandang umaga ulit. Magandang umaga ulit. Ayan, so moving on with our kwentuhan dito. Meron lang ako nakalimutang banggitin. Sabi ko nga kanina mga kapamilya, Kathleen is a very, very good role model para sa mga kabataan natin. And parang isang testimony dyan ay yung pagkakapanalo mo sa ng Anak TV Seal Award. Yeah. Bilang, what category nga? Ano yun? Makabata Star. Okay, so I mean, hindi rin naman basta-bastang award-giving body itong mga nasa Anak TV, diba? And then they make sure medyo deserving ng kanilang mga binibigyan. So, congratulations from us right here sa MOR. Thank you, and thank you din sa Anak TV for that award kasi first time ko. First time? Kami ni DJ, first time namin ngayon. And napasama kami sa 20 ba? 20 ba yung pinili nila? Ganyan. So, thank you talaga. Ibig sabihin, parang reward ko yun sa pagtatrabaho ko. Speaking of pagtatrabaho, you're very young at 17 and it seems parang may oras ka pa ba para magpahinga para sa sarili mo? Ano po yan? Joke lang. Hindi, totoo, wala talaga. Wala talaga? Parang yun sa bahay nga, super bihira na nila ako makita. Kasi pag uwi ko, mga tulog ako ng ilang hours lang. Tapos trabaho ulit. Tapos alis na ako agad. Tapos umaga na ulit ako dadating. So, actually, na-excite ako sa ngayong konting vacation this December. Okay. Kasi parang bonding na yun ulit with my family and rest ng konting-konti. And then back to work again. Yeah, pero ginusto namin to. So, ito, yun talaga, diba? May sacrifice talaga. Walang tulog masyado. Walang time na minsan manood ng mga movies. Ayan. So, okay lang naman. Kasi, aside from those, yun nga, kulang ka sa tulog, di ka makapanood ng movies. Ano pa may ibang mga bagay na hindi mo na magawa ngayon na regularly naman nagagawa mo dati? Siguro yung pag sa mga kaibigan ko, yung anytime na meron sa magte-text sila na, may reunion, ganyan, yung mga high school friends ko, grade school friends, or biglang birthday na ganyan, ako parang, andun sila lahat, ako lang yung wala. Tapos, parang ika-crop na lang yung picture mo dun sa... and because late na din ako naka-enroll ng college ko. Kasi nga, 2 years ko tinapos yung 4th year high school ko. Kasi nga, sa mga tapings, ganyan. So, marami talagang sacrifice ka na kailangan gawin. So, I mean, ilang taon mo nang hindi nagagawang magpunta sa mall na mag-isa? Hindi, ever since hindi naman ako mag-isa sa mall. Usually, kasama ko si mama ko mag-mall. Pero ngayon, do you still have the time? Nakakapag-mall ka ba na hindi ka dinudumog bigla? Na-miss ko na ako mag-mall. Pero hindi naman pag sa mall. Depende naman kung saan ka pupunta na mall siguro. Okay, yeah. Of course. Siyempre, hindi mo pipiliin yung matao. Oo, ka dun sa matao. And dun ka sa, alam mong di masyadong rush or wala masyadong tao, weekdays, ganyan. Tsaka doon ka agad sa mga higher floors. Oo, tapos dapat ikaw mag-disguise ka na lang. Have you ever done that? Have you ever gone into disguise? Yeah, lalo na pag sa ganyan. Siguro magka-cap ka, or mag-eyeglasses pa ako, tapos naka-hood na ganyan. Para rin, actually, for your na rin hindi po, ito, sa mga nakikinig sa atin, mga kapamilya, hindi po yun sa pag-iinarte. It's actually for the artist's safety, unang-una, safety. Actually, okay lang naman. Pero yung main concern ko, ayoko yung pag sa mall, medyo may mga tao. Ayoko yung lahat ng mga tao sa mall, titin, parang nagiging cause of, commotion, diba? Tapos yung iba, yung, alam mo yun, ma-istorbo yung pag-shop nila kasi andun ka, parang... It's very nice of you. Parang inuuna mo pa silang isipin. Na-istorbo mo pa sila, ganyan. Yun nga, very nice of you kasi iniisip mo pa sila una kaysa sa sarili mo, diba? Isipin nila, sino ba yan? Ano ba, ginulo nila yung mall, parang, sorry, ganyan. Huwag ka namang gulo, diba? Anyway, if you were made to choose between, for example, between a very, very good and flourishing career and
isang promising din naman na path na sa studies, for example. I mean, would you choose one over the other or would you rather balance it all together? Actually, siguro balance ko na lang. Yun yung ginagawa ko ngayon. Pero hindi madali. Ngayon sinasabi, hindi siya madali. Hindi siya madali. Yung magsuschool ka tapos may trabaho. Yun yung wala ka na talagang parang zombie na ako. Kaya hindi ako nag-enroll this sem kasi hindi ko muna kinaya. What are you actually taking up? I took fashion marketing last sem. Fashion marketing. And then nag-stop ako this sem kasi hindi kaya. May hindi pagpag ako and got to believe. So, feeling ko pagkatapos sa itong pagpag, pwede medyo luluwag din ng konti. So, masisingit ko ulit siya. Pero mahirap Pero if I can balance both, then why not, diba? Yeah. Pero kung nakita mo na yung isa, medyo naapektuhan na, then siguro, kailangan mo muna mag-sacrifice ng isa and then dadating din yung right timing for the isa. Babalik natin dun sa in God's right time. Yes. Diba? Anyway, let's play favorites right now. Okay? Favorite, unang-una, what's your favorite food? Food, gusto ko ng mga Italian food. Italian? Yeah, pasta, pizza. Mahilig ako sa chocolates. Do you work out? No. Yes, before. Ngayon, wala nang time. Pero nag-work. Pero mahilig ka sa pasta, sa pizza, chocolates. Mahilig ako. Saan mo nilalagay yun? Actually, mahilig ako kumain, pero konti-konti lang ginagawa ko. Portions? Yeah, portions. Ayan. Little by little. Okay, that's good, that's good. Favorite movie? Local tsaka foreign? Local, gusto ko ng mga love stories. Gusto ko yung mga rom-com. Okay. Gusto ko yung mga John Lloyd movies. Ayan. Or John Lloyd Sarah. Ganun. Yan. Yung mga light lang. And, sa international, gusto ko, of course, The Notebook. The Notebook. Classic. Yeah. Mga Who love doesn't stories. love The Notebook, yeah. diba? Ano ba? Kay Nicholas Sparks. Fan ako ni Nicholas Sparks. And gusto ko rin yung mga Adam Sandler movies. Yan. Basta yung mga comedy niya. Mga light lang. Alright, so nothing heavy. Hindi ka masyado Hindi masyado horror. Hindi ako, takot ako sa horror. So, more on love stories and family drama yung gusto ko. My sisters. So, how will you watch your own movie? Yung pagpag? Ayun, I know naman kung paano siya ginawa. So, hindi naman siguro ako tatakot. Okay. Sila lang. kami lang matatakot, di ba? Anyway, favorite pastime? Sleeping. And, yun na yung no? Yeah, parang sleeping the chance na makapagpahinga, no? Getting my nails done. Nails. Yeah, ngayon wag natin kasi madami siya. Okay. So, ngayon, napag-usapan na natin yung pagpag. So, let's dabble more into the movie. Anong mga pamahiin ang pinapaniwalaan ni Catherine? Pagpapagpag. Yun talaga. Ever since pa talaga? Yeah, ever since. Yun yung ginagawa namin. And yung di ako nag-pre-read pagpupunta ka sa wake. Oh, yes. And di ako nag-uwi ng pagkain. Galing sa wake? Oh, kahit candy or anything, bawal. I noticed something. Ewan ko, makakapamilya ko na-notice nyo rin to. Pagka sa wake, parang ang bilis lumamig ng pagkain. Kakaserve lang sa'yo ng sopas o ng pansit, no? Pag subo, malamig na. Does it have something to do with that? Anyway. So, ayun. So, yung pagpag talaga. Yun lang. Yun lang. Actually, marami. Pero hindi naman kasi kami family na pamahiin lahat na bawal maganyan. Ano lang, yung mga pagpapagpag, yung mga sinabi ko, yun lang yung usual na sinusunod. How was it shooting the movie Pagpag na alam mong horror yung ginagawa mong movie? Anong nararamdaman mo nun? Actually, yung Vashador doon, basta may isang character doon na nakakatakot kasi puro prosthetics yung buong katawan niya. Okay. Natatakot ako sa kanya nung una, hindi ko siya tinitingnan or lumalayo kapag andun siya kasi nakakatakot siya, tapos medyo kadiri talaga yung tsura. Parang nasunog talaga. So, ayun, nung medyo pa last day, shooting days na namin, doon lang ako medyo nasanay sa kanya kasi siya yung ka-extend ako. So, paano ako di masasanay? Yan, tapos yung mga locations namin medyo creepy din. So, andun din yung parang ang bigat ng feeling sa location nyo. Kasi, ang dilim, tapos may mga bats. Ganon. So, parang iba... Yung mga bats na totoo, ha? Yung mga totoong panigi po. So, yung iba... Hindi po robotics na Star Cinema yun. So, ano siya? Experience. And then, nag-Halloween din kami sa location na nakatakot. So, yun, takutan kami. Medyo... nakakatakot din siya gawin, pero enjoy naman kasi may mga ka-age din akong kasama sa movie. Wala namang nangyari na, anong tawag nito?
a real horror incident while doing the movie? Wala. Sa mga locations? Wala naman. Would you have freaked out or whatever? Yes. Freak out ako talaga. Totoo. Baka umiyak ako kasi duwag ako. Okay. So, kaya talagang hindi ka nanonood ng horror movies? Oo, hindi. Pero napanood ako ng horror movie na isa. Kasi nga, kailangan ko syempre mapag-aralan para sa movie. So, nanood ako ng Insidious 2. Insidious pa? 1 and 2. So, parang na pinanood ko, nagka-phobia lang ako lalo sa mga horror movies eh. Bakit hindi nyo muna pinagsimula si Kat sa yung mga Friday the 13th nung araw? Yung mga hindi masyadong mabigat? Agad ako eh, Insidious. So, nakatulong naman siya, pero medyo na-planning ako pag-uwi ko sa bahay. Okay. Kasi ilang weeks, kasama ko si Ganda matulog sa kwarto, ganun. Parang hindi ka mapapag-isa after watching the movie, diba? Oo, parang na-planning. Ikaw ba yung tipo ng tao na papaniginipan mo rin yung mga stuff na... imagine ko. Marami akong imagination. Okay. Anyway, so, once again, itong movie, Pagpag mga kapamilya, it's showing on Christmas Day. Yes. Sa Metro Manila Film Festival. Unahin nyo na. Yeah, unahin nila. Of course, on the Star Cinema and Regal, ang Pagpag. After how many years, tas nagsama ulit ang Star Cinema at ang Regal. So, it's really special. So, kailangan nila panoorin ang suspense, horror, love story, lahat na Pagpag sa December 25 po. Isang magandang regalo po, isang magandang Christmas gift kay Catherine, kay DJ at sa lahat ng cast members ng Pagpag. Ang inyong pag-una, ayan, unahin nyo kasi gusto naman natin lahat ng pelikulang ipapalabas sa Film Fest ay mapanood. Dahil ito yung industriya ng pelikulang Pilipino. Pero yun nga po, ang aming unting lambing lang sa inyo, unahin nyo po ang Pagpag. Diba? Para mapagkwentuhan kagad. Diba? Anyway, so do you have ito? Usapang kanta na naman tayo, usapang music. 3 songs ulit, or 1 or 2 or whatever, na para sa'yo hindi mo pagsasawa ang pakinggan. Everything ni Michael Bublé. Okay. Fan ako ni Michael Bublé. Okay. Gusto ko rin yung Grow Old With You. And ano ba? May version si DJ nun. Meron siya. Winky Adam Sandler. And fan din ako ng yung mga chill music lang. Okay, relax. Oo, mga relax lang ako ng music. Hindi ako ayoko nang masyadong maingay. Ayoko nang magulo ng music, kanyan. Okay. So, more on chill music. Fan din ako ni Rihanna, yung mga kanta niya. And Katy Perry also. Alright, so at least may sneak peek na kayo mga kapamilya into kung ano yung playlist na pinapakinggan. Hindi. May isa pang favorite pala na chill na music, Fireflies. Fireflies. Alright. Okay, marami rin may paborito niyan. Anyway, mga kapamilya, I think this wraps up our first episode. Pero magbabalik po si Catherine next week sa ating isa pang episode ng Sabado Sikat Specials. So make sure you tune in once again. 9:00 ng umaga, dito lang yan sa MOR. At syempre, ipamalita nyo na rin kahit sa mga kamag-anak nyo abroad, because you can watch us live over at www.mor1019.com or mas kilala sa tawag na MOR TV. Alright, mga kapamilya, ito po ang Sabado Sikat Specials. Kasama pa rin ang opisyal na taga-interview ng mga sikat. Ako po si China Paps dito sa MOR 101.9, my only radio for life.